Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, makakatulong ba sa atin ang paglalaro ng games sa internet? Sapagkat nakikita natin sa ating panahon na ito, talagang marami na ang nalulun sa mga laro. At nakikita nga natin dito na nagkakaroon ng hindi magandang bunga, lalo na sa mga kabataan. At naimpluwensyahan sila sa mga laro at mga iba't ibang games. Tunay nga ang games sa panahon natin ngayon ay talagang nakabasag talaga ng utak. At meron pa nga dito ay namamatay at meron pa nga dito talaga nasira ang buhay. Ang mga kabataan ay nagiging tamad na dahil laging pagod ang kanilang kaisipan sa paglalaro. Kaya nga mga kapatid, ano ba ang dapat nating gawin? At kung ikaw ay may ministry, ikaw ay leaders, ikaw ay pastors, ikaw ay nasa music team, o anong ba bang ministry ang meron ka. Kung sasamahan mo ito ng paglalaro, ito ay hindi makatulong sa iyo. Lalo na ang games dito sa internet. Talagang nakakalungkot po mga kapatid. Pag ikaw ay mananampalataya at patuloy kang naglalaro. May nakita nga ako mga kapatid, no, na mula pa naging Kristiyano siya, hindi niya na naitigil ang paglalaro. Halos hindi na siya humawak ng ministry. Dati siya ay nagda-drums, dati siya ay nagigitara, pero dahil na mas na-addict siya sa paglalaro, bumitaw siya sa ministry, naglaro na lang. Kaya nga mga kapatid, yung sinasabi ng Biblia na saan ba tayo dapat masanay? Dapat sanayin natin ating sarili sa paggawa ng mabuti at sabi nga sa mga bagay na makatulong sa atin bilang isang Kristiyano. Kaya nga sinasabi dito sa unang Timoteo 4 verse 7, 8b, sabi dito, sa halip, sanayin mo sa kabanalan ang iyong sarili. So, ibig sabihin mga kapatid, yung ating pagiging Kristiyano, ang sanayin natin ang kabanalan. Ibig sabihin, pagbabasa ng Biblia, pangaral ng salita ng Diyos, paggawa ng mabuti, pagka-counsel sa mga tao. Kasi nga po, mga kapatid, ang dami nga membro ng church, pero iilan lang ang naglilingkod sa Panginoon. Kung minsan pa nga, kung sino pa ang music team, kung sino pa ang nasa ministry, yung pang nakikitaan mo, laging naglalaro sa internet. At kung tatanungin mo sila kung nagbabasa ng Biblia, naku po, nakakalungkot po mga kapatid. Halos wala na silang alam sa Biblia. Pero ang games, alam na alam nila. Yung karakter, alam na alam nila. Yung mga weapon, alam na alam nila. Ito po ang nakakalungkot mga kapatid. Kaya sa panahon natin ngayon, ito siya sabi ng Biblia, na lagi tayong manalangin. Kaya sabi ng Panginoon, sapagkat ang laman natin ay mahina, ngunit ang espiritu natin lagi nakahanda. So, kung mahina ang laman, dapat huwag nating pairalin ang laman. Ang pairalin natin, ang sabi nga, yung ating buhay spiritual, na laging nakatuon sa Panginoon, na lagi na nalangin, at lagi sabi nga dito, nagsasanay sa kabutihan, nagsasanay sa kabanalan. Kaya po mga kapatid, talikuran na natin ang mga ginagawa ng mga tao. Huwag na natin gayahin yung mga tao na addict sa social media, na addict sa games, o sa ano pa mang sitwasyon. Lagyan mo ng, sabi nga dito, ng time mga kapatid. May time ka sa pamilya, may time ka sa pagbasa ng Biblia. Kung gumawa ka naman ng social media, may oras lang din. Huwag yung buong maghapon, buong magdamag at wala ka ng panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Nawalan ka na rin ng panahon sa panalangin at pagsamba sa Panginoon. Maraming salamat po mga kapatid. At sana po, i-share po niyo itong mensahe ito upang makatulong po sa ating mga kapatiran. God bless you po sa inyong lahat.